Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang sa paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Hindi maitatago ng mabubuting gawang panlabas ang natatagong masamang layunin sa ating puso. Ang Diyos ay humahatol hindi ayon sa nakikita ng mata, kundi ayon sa tunay na nilalaman ng ating puso. Ang tinitingnan ng tao ay ang panlabas na anyo, ngunit ang pinahahalagahan ng Diyos ay ang kalinisan ng ating kalooban. Dahil dito, walang lugar ang mga mapagpaimbabaw sa kaharian ng Diyos. Ano nga ba ang maaring maging bunga ng pagiging mapagpaimbabaw sa ating katauhan? Sa pagiging mapagpaimbabaw katulad ng mga eskriba at mga pariseo, lumalabis ang pagtingin ng tao sa kanyang sarili. Ang labis na pagpapahalaga sa sarili ay maaaring maging dahilan upang makalimutan natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Ang pagiging mabuti ay isang biyayang hindi dapat ipinagmamalaki sa harap ng Diyos at ng tao. Sa halip, ito ay isang regalong kaloob ng Diyos na dapat ipinagpapasalamat ng may kababaang loob sapagkat walang taong naging mabuti sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan lamang. May masasamang hangarin ka bang itinatago sa likod ng iyong mabubuting gawa? Alalahanin mo na walang bagay na nalilihim sa Diyos. Sikapin mong magpakatotoo sa lahat ng iyong mga gawa.